teachers lang po specific, may mga teachers po kasi na nalubog sa utang, di ba? Yung sabi nga mga taga London, loan dito, loan doon. Tapos pahirap yung mga nauutangan. So doon sa inyo, ano yung request niyo kay Senator Angara para matulungan ho yung mga teachers in terms of yung kanilang kita? Bukod doon sa sweldo, di ba? Para hindi naman ho nahihirapan yung mga teachers sa pera kasi nakaka-distract din ho sa pagtuturo kapag ang teacher problemado sa pera eh. Oh, tama po yan, kasi hindi ka talaga makafocus. Kahit naman ho ako. Kahit sino, po. Kaya kapag masyado kang pag maraming iniinom. Opo. Pero sir, mabanggit ulit. Sir, sorry, sir, magpa-part 2 ako sa inyo tungkol dun sa preparation sa school anyway, July 29. So meron tayong 2 Sundays para kulitin ko kayo. Banggitin ko na lang po sa inyo, Sir Benjo, na sabi ni Senator Angara, kakusapin niyang GSIS, yung Land Bank, kahit yung SB Corp ng DTI, yung Small Business Corporation para daw po sa kung sakali ay flexible na pagpapautang sa mga teacher para hindi na pumatol sa mga 5-6 kung talagang kailangan umutang. Ayun. Ito po yan. In fact, kasama po yung issue ng GSIS doon sa aming ihahatag sa... Si Sir Benjo Basas po, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, nasa ating linya. Magandang umaga po sa inyo, Sir Benjo. Yes, Ma'am Nimfa, good morning po at good morning sa mga nakikinig po nating mga kapuso. Yeah, good morning, sir. Sir, si Senator Angara na po ang DepEd Secretary napapasok. Ang sabi nga mataas yung qualification niya, mataas din yung expectation sa kanya. Kayo po sa Teachers Dignity Coalition, ano yung expectations ninyo kay incoming Secretary Angara? Well, syempre, una-una, ang una naming expectation talaga na malabas po sa lahat ng aming mga meeting at konsultasyon ay yung, umaasa kami na this time na dahil siya is DepEd Secretary ay maisusulong na yung matagal na naming hinihingi at hinihintay na umento sa sweldo ng ating public school teachers dahil alam mo, Ma'am Nimpa, siya ay isa sa mga mambabatas na consistently ay nagpa-file ng panukala para diyan sa binabanggit po namin na aumento sa sweldo. So ngayon, although syempre alam naman natin na hindi naman trabaho ng DepEd Secretary ang magbigay ng aumento dahil yan naman ay trabaho din ng Kongreso, Pero sa tingin namin napakalaki ng maaring impact o tulong nung actively ay magtatakbi yung DepEd Secretary para dito. Kaya masakit hindi niya kami bibiguin sa pinpo na. Ayun, at saka may nabanggit po siya na positive siya na magkakaroon po ng increase sa mga teachers ngayong Marcos administration. Kada administrasyon naman daw po may increase at saka kasama ho kayo sa salary standardization law. Tama ho ba? Yeah, opo. Tama, kasama kami sa SSL, pero sa totoong buhay, itong SSL po na ito'y isa sa mga nagpapahirap po, isa sa mga dahilan kung bakit ang sweldo ng mga guro ay hindi umaabot dun sa antas na dapat na pagkilala ng Estado. Because of SSL. Kaya isa po namin layunin talaga, Ma'am Nimpa, na strategic ay ma-liberate yung mga teachers from that SSL at sundin yung tadhana ng batas yung Magna Carta for Public School Teachers in terms of salaries for of our teachers. But then sige, ngayon naman lang yan na andyan yung SSL, yan ay hindi naman natin maiaalis. Gayon pa man, kami po ay umaasa na sana po itong sweldo ng mga guro natin ay talagang mabibigyan na po ngayon ng mas makatarungan mas maayos na kompensasyon. Sige nga sir, babanggitin ko ho pala yan kay Senator Sherwin Gatchalian na Chairman ng Education Committee, yung ihiwalay po yung mga teacher mula sa salary standardization law. So ito lang po, sa directive po ng Pangulo, yung K-12 program, pagbutihin kasi daw ho, yung mga gumagraduate ng senior high school, hindi nakamit yung yung goal nito na maging employable po yung mga estudyante. Sa part po ng teachers, ano ho yung nakita ninyong problema dito sa K-12?
Well, una pa man, noon pa man pong una, talagang yan ang hula po namin dyan, no? Kung matatawag yan na hula. Oo. Yan na po yung ating nakikita ho dyan, ano? Na hindi talaga magiging matagumpay, no? Sa kabuuan itong K-12, no? Kasi unang-una, alam naman po natin, Ma'am Nimpa, no, na nandun na po kayo sa kongreso niyan, di ba? Sa legisbit, no, na nakita ho natin, no, na talagang minadali po ito, no, hindi po ito dumaan sa mahaba ano at extensive at intensive, no, na pagtalakay, no, kahit sa public, no, at alam naman natin, no, na ganoon po yung pinagdaanan nito. So talagang hindi po natin we couldn't expect po, no, na talagang ito ay magiging matagumpay. Hindi pa hindi pa specific, no, diyan sa employability ng mga bata. Sa kabuuan talaga medyo may problema talaga tayo, no, sa pagsulong natin nitong K-12 program, no, a decade ago. No, kaya sa amin po, Ma'am Nimpa, no, kahit pa nga sabihin natin umabot na kay 13, 14 or even 20, no, kung pinababayaan naman po natin at hindi natin na ibibigay, no, yung pangangailangan ng sektor, baka po ito ay mawalan lang rin ng saysay, no? Pero specific, no? Since yun ang tinatanong natin, ano ba yung nangyari, no? Well, tama naman po yung lumabas doon sa mga hearings, no, ng both houses of Congress, no, na yung mga graduates natin ng K-12, no, specifically yung TVET, no, yung TVL, no, Technical Vocational Livelihood, no, Education ay lumalabas po, no, ayon sa pag-aaral po no, ng CHR, no, and even, no, ng mga employer, no, na talagang ayaw nila mag-grad dahil kulang doon sa skills, no, yung mga bata, no? Tsaka so, parang doon sa pagtuturo doon sa K-12, di ba nadagdagan ng 2 taon senior high school, pinagturo yung mga teacher na hindi naman nila expertise. Meron ganung cases, di ba? So ano yung sa inyo ho ba dapat i-review towards towards pagtatanggal na hunong 2 taon? Kami, no, honestly, hindi pa naman po kami, although syempre, no, papalikan ko lang, Ma'am Nimpa, no, nung isinusulong ito ng gobyerno noon, nung 2012, 2013 up to 2014 up to 2013 na ipasa yung batas, no, nung isinusulong po ito, no, kami isa sa mga organisasyon na tumutol, no po, no, dahil nga kawalan ng kahandaan, ano po. Ngayon, mukhang nagkakatotoo yung ating mga worries po noon, ng mayorya ng ating mga kababayan, dahil mas maraming mga mamamayan po natin noon, mga magulang lalo na, and even our teachers, no, ay tutol, no, kung reluctant, no, kung hindi man talagang tutol, no, dito po sa K-12 program, no, dahil dito sa mga worries po na to, dahil dito sa mga takot po natin na to, no. At totoo na, no. Pero ngayon, doon, Ma'am Nimpa, doon sa issue na kung dapat ba itong ipatigil na at ibalik na tayo sa 10 10-year basic education cycle, no. Mukhang kailangan natin talagang kasi there should be a transition, dahil malaki adjustment po yan, no. Kaya kami hindi naman namin sinasabi agad-agad, no, tatanggalin yung 2 years, no. Mas ito sa amin kung paano ito tatanggalin, at kung kailangan bang tanggalin kagad. Right now, no, of course you're aware of this po, no. Meron po tayong education pathways, no, yes, sir. Proposal, no, dun sa lower house, no, na parang ang gustong gawin yung mga technical vocational, no, and livelihood, no, courses, no, ay ibibigay na sa TESDA, no. At yung mga graduate o yung magtatapos ng parang 10th grade, no, yung grade 10 ngayon natin, yung dating 40 high school, ituturing na sila ng mga high school graduates, no. And then yung mga gusto magkolehiyo, yun yung mga kukuha ng academics, no. So mukhang yung mga ganun po, no, na mga scheme ang po pwede po nating gawin in the future, no. Ayun, pero so kasama po ito, kailangan pa po yung mahaba, no, na pag-usap. At saka total din naman nire-repaso naman ngayon, sir, yung curriculum, di ba, ng K-12 na kasi daw ang dami-dami isinaksak na mga subjects. So kasama po ito sa request ninyo din, kay Senator Angara, kay Secretary Angara, yung pagrepaso dito sa K-12, not just the curriculum, kundi yung pong number of years din ng pagpasok. Ito, sir, doon sa mga teachers lang po specific,
may mga teachers po kasi na nalubog sa utang, 'di ba? Yung sabi nga mga taga London, loan dito, loan doon. Tapos pahirap yung mga nauutangan. So doon sa inyo, ano yung request niyo kay Senator Angara para matulungan ho yung mga teachers in terms of yung kanilang kita bukod doon sa sweldo, 'di ba? Para hindi naman ho nahihirapan yung mga teachers sa pera kasi nakaka-distract din ho sa pagtuturo kapag ka ang teacher problemado sa pera eh. Oh, tama po yan, kasi hindi ka talaga makafocus. Kahit naman ho ako. Kahit sino, po. Kaya kapag masyado kang pag maraming iniisip. Opo. Pag ang iniisip natin, financial talaga mahirap po. Oo. Alam mo, dami talaga mga teacher dyan. Doon sa pag-aaral din po na lumabas and it was revealed by the DepEd nung mga nakaraan na parang mas mataas po ng something, if I'm mistaken, na around 50% yung propensity to borrow ng ating mga guro. So, this the reason is economic, of course. The reason is talagang kulang, talagang kapos po yung ating sweldo na natatanggap po ng ating mga teacher. Talagang kulang po yan kahit anong gawin natin. Kaya yun po yung nauuwi sa pangungutang, at lalo na kapag meron kasi yung peculiarity Miss Nimpa nung pagiging teacher halimbawa halimbawa po yung mga teacher ay kailangan mag-aral for promotion, kailangan naming mag-aral so hindi naman libre ang tertiary o ang postgraduate education mahal po yan kahit sa mga state universities and colleges may bayad po yan o kaya kailangan namin magkaroon ng sariling bahay dahil pag teacher ka naman hindi kahit hindi ka teacher dapat meron kang bahay na sariling tahanan kahit yung trabaho mo yan ay karapatan ng mga taong bayan ng mga mamamayan yung karapatan sa paninirahan Pero sir, mabanggit ulit. Sir, sorry, sir, magpaparto ako sa inyo tungkol dun sa preparation sa School Anyway July 29. So meron tayong 2 Sundays para kulitin ko kayo. Banggitin ko na lang po sa inyo, Sir Benjo, na sabi ni Senator Angara, kakusapin niya ang GSIS, yung Land Bank, kahit yung SB Corp ng DTI, yung Small Business Corporation, para daw po sa kung sakali ay flexible na pagpapautang sa mga teacher para hindi na pumatol sa mga 5-6 kung talagang kailangan umutang. Ayun. Ito po yan. In fact, kasama po yung issue ng GSIS doon sa aming ihahatag sa ating meron po kaming 10 issues certain concern. Sana po kami ay mapagbigyan ng pagkakataon na makausap ang secretary. Yes, sir. Sana bago ang taking ito po. Ayan. Paparating po natin. Ite-text ko, sir. Sir, maraming salamat po, Sir Benjo. So, ulitin po Pasensya na na kinapos tayo ng oras. Thank you, sir. Yes po, maraming salamat po. Ayan, salamat po. Si Sir Benjo Basas na mabilis sumagot kapag ako may mga tanong tungkol. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.